Maligayang pagbabalik sa Pinoy Recap Movie. Sa simula ng pelikula, ipinakita ang isang lider ng terorista na nagngangalang Doreen. Nag-set up siya ng isang bomba malapit sa isang tindahan na may layuning puntiryahin ang dalawang lokal na opisyal ng Ireland. Sa kasamaang palad, isang babaeng guro at ilang estudyante ang nagkataong dumaan sa tindahan at nadamay sa pagsabog. Matapos ang pag-atake, mabilis na pinalitan ni Doreen at ng kanyang grupo ang kanilang sasakyan upang maiwasang mag-iwan ng anumang ebidensya. Sa sumunod na eksena, ipinakilala ang isang middle-aged na lalaki na nagngangalang Finbar Murphy. Sa mga oras na yon, kasama niya ang sheriff at libangan nilang mag-target shooting. Lingid sa kaalaman ng sheriff, si Finbar ay isang mapanganib na hitman. Pagkatapos ng kanilang pag-target shooting, bumalik na si Finbar sa kanyang bahay sa isang liblib na nayon. Ang kanyang kapitbahay na si Rita ay isang mabait na babae na itinatrato siyang parang pamilya at madalas siya nitong iniimbitahan para kumain. Habang nagmamadaling umuwi si Finbar pagkatapos kumain ng hapunan sa bahay ni Rita, natuklasan niya ang isang dahon sa windshield ng kanyang sasakyan. Ang dahon na ito ay isang senyales na merong misyong dapat gawin si Finbar. Sa loob ng sasakyan, nakita niya ang isang larawan at lokasyon ng kanyang target. Nang walang sinasayang na oras, agad na nagtungo si Finbar sa lungsod kung saan naroon ang kanyang target na si Raymond, na nagkataong nasa isang diner. Hindi nagtagal, dumating na si Finbar sa lugar at sinimulang subaybayan si Raymond, na dating isang malupit na gangster ngunit ngayon ay binago na ang kanyang buhay at isa ng mga awit ng ebanghelyo. Kalaunan, matagumpay na nakidnap ni Finbar si Raymond at dinala sa isang liblib na lugar. Pinilit niyang maghukay ng butas si Raymond kung saan magsisilbing libingan niya ang isang pine tree. Kapansin-pansin din ang maraming batang pine tree sa lugar na kumakatawan sa mga libingan ng mga dating target ni Finbar. Pagkatapos maghukay ni Raymond, binigyan siya ni Finbar ng 2 minuto para sabihin ang kanyang mga huling salita. Inamin ni Raymond ang kanyang nakaraan bilang isang malupit na gangster ngunit ipinaliwanag niyang nagbago na siya at ngayon ay naiintindihan na ang tunay na kahulugan ng buhay at kaligayahan. Naniniwala siya na hanggat nagpapatuloy si Finbar sa pagiging hitman, hindi siya makakahanap ng kapayapaan sa buhay. Naantig si Finbar sa mga salita ni Raymond, ngunit sa huli ay nagpatuloy pa rin siya sa pagdispatcha sa kanyang target. Lumipat ang eksena sa isang lalaking nagngangalang Robert na nagsisilbing middleman sa pagitan ng kanyang mga kliyente at mga hitman. Kasalukuyan siyang nagbibigay ng trabaho sa isang batang hitman na nagngangalang Jack. Hindi nagtagal, dumating si Finbar upang kunin ang kanyang bayad mula kay Robert para sa matagumpay na pagkumpleto ng kanyang trabaho. Ang asawa ni Robert na si Samantha ay binati si Finbar habang nakasalubong niya ang kapwa hitman na si Jack. Kalaunan, pumunta na si Finbar sa opisina ni Robert at inireport na matagumpay niyang nadispatcha si Raymond gaya ng nasa kontrata. Binayaran siya ni Robert at pinuri si Finbar para sa kanyang husay at bilis sa pagsasagawa ng mga trabaho. Gayunpaman, hindi maalis sa isipan ni Finbar ang mga salita ni Raymond at kalaunan ay ipinahayag ang kanyang pagnanais na magretiro mula sa pagiging hitman. Nang marinig ito, hindi makapaniwala si Robert sa biglaang desisyon ni Finbar na magretiro. Noong una, sinubukan niyang hikayatin si Finbar na pag-isipan muna ito, ngunit desidido si Finbar sa kanyang desisyon at plano niyang magsimula ng bagong buhay bilang isang magsasaka. Si Robert, na matagal nang kilala si Finbar, ay sumang-ayon at inirespeto ang kanyang desisyon. Kalaunan ng araw na yon, pumunta si Finbar sa isang tindahan upang bumili ng mga binhi ng halaman upang makapagsimula na siya sa kanyang bagong career bilang isang magsasaka. Hindi nagtagal, nakauwi na siya at nagsimulang magsaka sa lupang malapit sa kanyang bahay. Nang makita ito ni Rita, natutuwa siya dahil alam niyang nahanap na ngayon ni Finbar ang kanyang tunay na kaligayahan sa buhay. Kinabukasan, nagkataong nakasalubong ni Finbar ang isang batang babae na nagngangalang Anna, na nangingisda sa mga oras na yon. Lumalabas na pareho silang nakatira sa iisang bayan. Habang nagsasalita, hindi sinasadyang nalaglag ni Anna ang kanyang lunchbox na may lamang mga pagkain. Mukhang nagpapanik siya at napansin ni Finbar ang mga pasa sa kanyang leeg. Dahil sa pag-aalala para kay Anna, nagpa siya si Finbar na bisitahin ang kanyang ina na si Sarah, na nagtatrabaho sa isang bar. Nang makilala ni Finbar si Sarah, hiniling niya sa kanya na huwag papagalitan si Anna sa paghulog ng kanyang lunchbox at nangakong papalitan ito. Naghinala siya na si Anna ay maaaring nakakaranas ng pang-aabuso mula sa kanyang sariling ina.
Habang papaalis na si Finbar, muli niyang nakasalubong si Anna na mukhang takot pa rin. Tiniyak niya sa bata na walang dapat ikatakot dahil naipaalam na niya kay Sarah ang nangyari. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap, sinamahan na niya si Anna pauwi. Pagdating nila sa bahay, isang lalaking nagngangalang Curtis ang nagpakilalang tiyuhin ni Anna. Pinagalitan niya ang bata dahil sa hindi nito pagdadala ng pagkaing hiniling niya, na nagpapahiwatig na pag-aari ni Curtis ang lunchbox. Naguguluhan dito si Finbar dahil hindi pa niya nakikita si Curtis sa kanilang bayan. Pagkaalis ni Finbar, pumunta si Curtis sa isang lugar at lumalabas na isa siya sa mga kasamahan ni Doreen. Si Doreen, ang lider ng terorista na responsable sa pambobomba sa 2 lokal na opisyal, ay nagtatago kasama ng kanyang mga kasamahan sa isang kamalig sa likod ng bahay ni Anna. Kinabukasan, bumalik si Finbar sa bahay ni Anna para ihatid ang ipinangako niyang kapalit na pagkain. Matapos ibigay ang pagkain kay Sarah, napansin ni Finbar si Anna na mag-isang nakaupo habang may hawak na isang bala. Dahil sa pag-aalala, hiningi niya ang bala at nakita niya ang mga pasa sa kamay nito. Dito niya na-realize na sinasaktan ni Curtis si Anna. Hindi nagtagal, dumating si Curtis sa bahay para humingi ng pagkain kay Sarah at ininsulto si Finbar na walang kamalay-malay kung sino talaga siya. Ipinaliwanag ni Sarah na kailangan niyang asikasuhin si Curtis dahil kapatid siya ng kanyang yumaong asawa. Kalaunan ng araw na yon, pumunta si Finbar sa bahay ni Robert dala ang balang hawak ni Anna. Nang tanungin niya si Robert kung may kilala siyang Curtis, nagulat ito at binalaan si Finbar na lumayo kay Curtis. Gayunpaman, ipinahayag ni Finbar ang kanyang layuning patayin si Curtis dahil sa pananakit nito sa isang bata. Kalaunan, sinubaybayan ni Finbar si Curtis habang mag-isa siyang lumalangoy sa dalampasigan at inalok siyang ihahatid pabalik sa bahay ni Anna. Lumalabas na isang mayabang na lalaki si Curtis at nagtanong ito kung merong rifle si Finbar. Kinumpirma naman ito ng ating bida at ipinakita ang kanyang baril kay Curtis. Biglang hinampas ni Finbar ng rifle si Curtis na naging sanhi para mawalan siya ng malay. Inihatid niya si Curtis sa spot kung saan niya inililibing ang kanyang mga target, ngunit sinubukang lumaban at tumakas ni Curtis, kaya binaril siya ni Finbar sa binti. Nang malapit nang tapusin ni Finbar si Curtis, nagkaaberya ang kanyang rifle, na nagbigay ng pagkakataon kay Curtis na gumanti. Sa sandaling yun, may ibang bumaril kay Curtis, at nabunyag na ito ay si Jack, ang batang hitman. Nagboluntaryo pa si Jack na maghukay ng libingan para kay Curtis dahil idolo at hinahangaan niya si Finbar. Makalipas ang ilang araw, nag-aalala si Doreen dahil biglang nawala si Curtis. Naniniwala ang kanyang mga kasamahan na pinaghahanap na sila ngayon ng pulisya at maaaring nahuli na si Curtis. Hinimok nila si Doreen na umalis na sa bayan ngunit tumanggi ito hanggat hindi niya nalalaman kung nasaan ang kasamahan. Kalaunan, lumapit siya kay Sarah para humingi ng impormasyon tungkol kay Curtis. Iminungkahi ni Sarah na baka umalis na si Curtis dahil pagod na siya sa pagiging tauhan ni Doreen. Sa sobrang galit, pinagbantaan ni Doreen si Sarah, ngunit kalaunan ay nakinig din siya sa kanyang payo na humingi ng tulong kay Robert, ang pinakarespetadong tao sa lugar. Bago makipagkita kay Robert, bumalik si Doreen sa kamalig para kunin ang kanyang baril at napansing nawawala ang isang bala sa kanyang revolver. Sa sumunod na eksena, pumunta na si Doreen sa bahay ni Robert at tinanong siya tungkol kay Curtis. Nagpanggap si Robert na hindi niya kilala si Curtis ngunit naapakan ni Doreen ang isang bala tulad ng nasa kanyang baril. Nang ma-realize na alam na niya ang katotohanan, inamin ni Robert na pinatay ni Finbar si Curtis, ngunit isinumpa niyang hindi niya ito iniutos. Nagpasalamat si Doreen para sa impormasyon, ngunit binaril pa rin niya si Robert sa ulo. Narinig ni Samantha ang putok ng baril at sinubukang pumasok, ngunit pinigilan siya ni Doreen. Pinagbantaan niya si Samantha na huwag pumasok sa loob dahil ayaw niyang makita niya ang kanyang mukha. Maya-maya, kinuha ni Doreen at ng kanyang mga kasamahan ang perang nakita nila sa drawer ni Robert at nagmamadaling umalis sa bahay. Makalipas ang isang oras, nakipagkita si Jack kay Finbar at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagpatay kay Robert. Nagmamadali silang pumunta sa bahay ni Robert kung saan tinanong ni Finbar si Samantha tungkol sa nangyari. Ipinaalam ni Samantha na hindi niya nakita kung sino ang pumatay sa kanyang asawa, ngunit narinig niya ang isang babae na binanggit ang pangalang Curtis. Nang marinig ito, napagtanto ni Finbar na maaaring siya ang susunod na target para sa paghihiganti sa pagkamatay ni Curtis.
Dahil dito, sinunog niya ang lahat ng mga dokumento sa opisina ni Robert at sinabihan si Samantha na humingi ng tulong sa mga pulis kapag nakaalis na sila. Samantala, huminto si Doreen at ang kanyang mga kasamahan sa isang tindahan ng mga halaman upang malaman kung saan mahahanap ang bahay ni Finbar. Nagpanggap silang kamag-anak ni Finbar at nakuha ang impormasyon sa may-ari ng tindahan. Nang makuha ang address, pinasok nila ang bahay ni Finbar at nakita ang isang lumang larawan niya bilang dating colonel sa Irish Army. Pauwi na sana sina Finbar at Jack ngunit napansin nilang bukas ang ilaw sa kanyang bahay. Nang ma-realize na may tao sa loob, nagpasya silang magmasid mula sa isang burol upang makilala ang mga nanghimasok. Kinaumagahan, si Doreen, na dismayado sa hindi pagdating ni Finbar, ay sinira ang kanyang sasakyan. Naisipan siyang barilin ni Jack ngunit pinigilan siya ni Finbar dahil mahahanap ng iba ang kanilang pinagtataguan. Kinumpronta ni Rita si Doreen dahil sa kanyang pag-uugali, ngunit inatake siya nito na nagpatumba sa matanda. Pagkaalis ni Doreen at ng kanyang grupo, dinala ni na Finbar at Jack si Rita sa loob para gamutin siya. Inutusan ni Finbar si Jack na bantayan si Rita habang siya naman ay haharapin ang grupo ni Doreen at papatayin sila. Hindi nagtagal, nagpasya si Finbar na hanapin ang grupo ni Doreen sa kanilang hideout. Sa kasamaang palad, hindi niya nakita ang mga ito doon ngunit alam na niya ngayon na sila ay mga terorista. Samantala, dumalo si Doreen at ang kanyang mga kasamahan sa isang soccer match para hanapin ang hitman. Ilang sandali pa, dumating si Finbar sa lugar at unang nakita ang mga terorista. Nang pumunta si Doreen sa banyo, sinundan siya ni Finbar at nagtago sa likod ng isang pader. Sa kasamaang palad, bigla itong lumitaw sa kanyang likuran at tinutukan siya ng baril sa pag-aakalang pinatay niya si Curtis sa ilalim ng isang utos. Tinanong ni Doreen kung sino ang nagutos sa kanyang patayin ang kanyang kasamahan. Nang maramdaman na wala na siyang kawala, nagsinungaling si Finbar at sinabihan ang babaeng makipagkita sa kanya sa isang bar mamayang gabi kung gusto niyang malaman kung sino ang nagutos. Noong una, nag-alinlangan si Doreen at nais niyang sabihin na niya ito kaagad. Ngunit hinimok siya ni Finbar na patayin na siya upang hindi niya malaman kung sino ang nagutos. Sa huli, pumayag na rin si Doreen sa usapan. Kinagabihan, bago makipagkita sa bar, malinaw na naghanda ng bomba ang grupo ng mga terorista. Hindi nagtagal, nagkita na sina Doreen at Finbar sa bar kung saan nagtatrabaho si Sarah. Agad na iniutos ni Doreen na ibunyag na ni Finbar kung sino ang nagutos sa kanyang patayin si Curtis. Kasabay nito, biglang nagpakita si Jack at sinabing siya ang nagutos kay Finbar na patayin si Curtis. Nang malaman ito, si Doreen na may dalang armas, ay walang pag-aalinlangang binaril si Jack na nagdulot ng kaguluhan sa bar. Ang isa sa mga kasamahan ni Doreen ay nabaril ni Finbar, habang ang sugatan namang si Jack ay nagawang makaganti ng putok sa lider ng mga terorista. Sa pangalawang pagkakataon, itinumba ni Finbar ang isa sa mga kasamahan ni Doreen. Pagkatapos nito, ang isa sa mga kasamahan ni Doreen na nasa labas ay sinubukang maghagis ng bomba sa bar ngunit pinigilan siya ni Finbar. Pagkatapos ng pagsabog, nagmamadaling tumakas si Doreen sa lugar. Gayunpaman, bago umalis, pinatay niya muna si Jack. Pagkatapos, hinabol na niya si Doreen na patungo sa isang simbahan. Sa huli, narating na ni Finbar ang simbahan at naabutan doon si Doreen. Gayunpaman, nawalan siya ng maraming dugo at kalaunan ay sumuko na rin sa kanyang mga sugat. Makalipas ang ilang araw, makikita si Finbar na nakikipag-usap kay Rita. Gusto nang magpaalam ni Finbar sa kanyang kaibigan dahil plano niyang magsimula ng bagong buhay sa California. Nangako siyang bibisitahin si Rita kada buwan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Thank you for watching, like and subscribe.